Hindi sapat ang ilang taon ng pagsasama para matawag kang isang asawa. Dahil palaging lamang ang kasulatan sa papel para maging opisyal kang parte ng buhay ng partner mo. Dear Papa Dudut, palagi kong naririnig na mas makikilala mo raw ang isang tao kapag nagsama na kayo ng matagal sa iisang bubong. Pero hindi rin pala totoo yon dahil kapag magaling magtago ng lihim ang isang tao, mahihirapan tayo na mas makilala sila kahit pa kasama na natin sila sa isang bahay. Magandang araw Papa Dudut at sa mga kastorya na nakikinig ngayon. Abigail na lamang ang itawag ninyo sa akin, 29 years old, nagtatrabaho sa isang pharmacy at matagal nyo na po akong tagapakinig dito sa Bulacan. Dati ko pang pinag-iisipan na sumulat sa inyong YouTube channel para magbahagi ng aking kwento. Ngayon lang talaga ako naglakas ng loob na balikan ang parte na ito ng buhay ko na medyo masakit talagang alalahanin. Hindi naman kasi lahat ng alaala natin ay masaya, hindi ba? At hindi talaga madali ang balikan ng alaala na gusto na sana nating ibaon sa limot. Pero ganun pa man, bago ko tuluyang kalimutan ang lahat ng ito ay ibabahagi ko muna sa inyo. Para na rin makapag-iwan ako ng aral sa mga kastorya natin. Sa pagiging mag-childhood sweetheart kami nag-umpisa ng partner kong si Daryl, Papa Dudut. Naging opisyal ang aming relasyon nang mag-high school kami at natuloy hanggang sa college. Wala kaming ibang nakarelasyon kung hindi ang isa't isa lamang. At inisip ko talaga noon na kami na ang magkakatuluyan ni Daryl at magkakasama sa panghabang buhay. Kaya lang Papa Dudut, nabuntis po ako ni Daryl nang halos kakatapos lang namin ng kolehiyo. Nang sabihin ko yon sa kanya ay nagulat siya at nakita ko sa mukha niya ang takot. Siyempre kasi kahit tapos na kami ng kolehiyo ay pareho pa kaming hindi handa sa ganong kalaki at kaseryoso na responsibilidad sa buhay. Pero nangako naman si Daryl na pananagutan niya ang ipinagbubuntis ko. Ayun nga lang, hindi raw muna kami magpapakasal. Okay lang ba kung ipagpaliban muna natin ang tungkol sa kasal? Tanong pa ni Daryl. Ibig sabihin magsasama muna tayo na parang mag-asawa pero hindi pa kasal? Pagbabalik, tanong ko. Parang gano'n na nga. Ang gusto ko kasi sana ay makapag-focus muna tayo sa mga magiging gastusin natin kapag nagsama na tayo sa isang bahay. Hindi rin kasi biro ang mga bilihin ngayon. Lalo na ang mga magagastos natin habang nagbubuntis ka. Ang vitamins, prenatal care check-up at iba pa. Mas magiging magastos ang lahat kapag lumabas na ang baby natin at ayoko sana na mahirapan tayo pagdating sa pera. Okay lang ba sa'yo babe ang mga sinabi ko na plano? Tanong pa niya. Ayos lang sa akin. May point naman ang lahat ng sinabi mo babe. Ayoko rin na mahirapan ang magiging anak natin. Sagot ko. Huwag kang mag-alala babe. Magtutulungan naman tayo. Ano man ang pagsubok na dumating sa buhay natin ay malalampasan natin lahat ng yon lalo na at magkasama tayo. Ang wika pa ni Daryl. Salamat babe ha. Salamat kasi handa kang panagbutan ng magiging anak natin. Sa totoo lang ay natakot talaga ako. Natakot ako na baka kapag nalaman mo ang tungkol sa ipinagbubuntis ko ay bigla ka na lang maglaho na parang bula. Medyo naluluha na sabi ko. Ano ba yung iniisip mo babe? Kakapanood mo yan ng mga drama sa TV. Basta ito ang pangako ko sa'yo. Hindi ako magbabago o kung magbago man ako, ang nararamdaman ko para sa iyo ibig sabihin lang nun ay mas lalo lang kitang minamahal. Tugon naman niya. Papa Dudut, nang ipaalam namin sa mga magulang ni Daryl ang tungkol sa ipinagbubuntis ko ay hindi na sila masyadong nagalit. Nasa tamang edad na raw kasi kami at graduate na rin sa college. Ganon din ang nangyari sa bahay namin Papa Dudut. Bunso kasi ako sa magkakapatid at medyo may kaya naman kami sa buhay. Kagaya ng plano namin ni Daryl, nagsama na nga kami sa iisang bahay na parang mag-asawa. Ang sabi namin ay sisimulan namin ang pag-iipon para sa kasal namin sa oras na makapanganak ako.
Pero maraming plano pala ang nagbabago sa paglipas ng panahon. Dahil sa 6 na taon na ang pagsasama namin ni Daryl na parang mag-asawa, nawala na sa isip naming pareho ang tungkol sa kasal. Lalo na nang maging 3 na ang mga anak namin. Dahil lumalaki na ang mga gastusin namin sa bahay ay tuluyan na rin naming nagalaw ang nasimula naming ipon na dapat ay para sa kasal namin. Mabuti na lang din kahit papaano ay maayos ang naging trabaho ni Daryl sa isang appliance store, Papa Dudut. Sa 5 taon na pagtatrabaho niya sa isang kumpanya noon ay na-promote na rin siya bilang branch manager. Yon ang dahilan kaya hindi na niya ako pinagtrabaho pa. Mag-focus na lang daw ako sa pag-aalaga sa kanila ng mga anak namin. Kaya lang magiging dahilan pa pala yon para malayo si Daryl sa amin ng mga anak ko. May bagong bukas kasi na branch ang appliance store nila sa Davao. At kinakailangan na ipadala doon si Daryl para siyang mag-manage ng branch na yon. Babe, wag mo naman akong pahirapan ng ganito. Akala ko ba nag-usap na tayo kahapon tungkol sa paglipat ko sa Davao? Okay na sa'yo ang lahat, hindi ba? Ang wika ni Daryl habang umiiyak ako nang iniimpake ang mga damit niya. Wala naman kasi akong magagawa. Kesa naman mag-resign ka at mahirapan na maghanap ng ibang trabaho. Papayag na lang ako. Pero kung ako lang talaga ang magdidesisyon, ayoko na umalis ka at malipat ka sa Davao. Tugon ko. Ayoko rin naman na gawin to pero kailangan talaga natin magsakripisyo ng konti. Isipin na lang natin na kapag mas tumaas na ang sweldo ko, pwede na tayong makabili ng sarili nating bahay. Pagkatapos nun pwede na nating asikasuhin ang pagpapakasal nating dalawa. Pangako niya sa akin. Pero kailan pa yun? Baka mamaya bago pa tayo makasal ay naagaw ka na ng ibang babae sa akin sa Davao. Lalo akong naiyak sa sinabi ko. Yan ba ang pinag-aalala mo? Na baka mababae ako sa Davao? Pagkatiwalaan mo na lang kasi muna ako. Never ko namang sinira ang tiwala mo, hindi ba? Never ako nagloko o gumawa ng kahit na anong kasalanan para masira ang relasyon nating dalawa. Babe, mahigit 10 taon na tayong magkarelasyon. Ngayon pa ba naman ako magloloko? Nakangiting wika niya sa akin. Papadudot, kagaya ng sinabi ni Daryl ay never naging issue sa relasyon namin noon ang third party. Ni minsan kasi hindi gumawa ng kalokohan si Daryl para masira ang relasyon namin o ang tiwala ko sa kanya. Hindi siya natukso sa kahit na sinong babae. Pero hindi niya naman siguro maalis sa akin ang matakot na baka magkaroon pa rin siya ng iba. Lalo na at marami talagang mga babae ngayon ang nakikipagrelasyon sa may asawa o may partner na. Maraming makakating babae ang naghahanap ng thrill pagdating sa relasyon. Malaki ang tiwala ko kay Daryl, Papadudot, pero hindi sa mga taong papalibot sa kanya sa Davao. Paano kung masyadong malalandi ang mga babaeng makakasama ni Daryl sa trabaho niya? Gwapo pa naman ang partner ko at malakas ang dating dahil maganda ang katawan niya at maayos siyang manamit. May ilang beses ko na rin nakita noon sa Facebook niya na may nagme-message sa kanya ng mga babae. Hindi niya yun nire-replyan pero minsan ay dinediretso niyang sabihin na may asawa at mga anak na siya. Pakiramdam ko talaga noon ay ginagawa niya lang yon dahil alam niya na nakabantay ako sa kanya. Ang mas kinakatakot ko ay baka matuto na siyang gumawa ng kalokohan sa oras na magkalayo na kaming dalawa, Papadudot. Papadudot, ng araw na umalis si Daryl sa bahay para bumiyahe papunta ng Davao ay pinigilan ko talaga ang sarili ko na maiyak. Ayaw ko naman kasing lumabas na overacting na ako kasi hindi naman nag-abroad ang partner ko. Pero nang gabi na tulog na ang mga anak namin at mag-isa na lamang ako sa kwarto ay doon ako tahimik na umiyak. Umiyak ako dahil sa magkahalong lungkot at takot. Hindi naman yon ang unang gabi na hindi ko makakatabi si Daryl sa pagtulog. Pero alam ko kasi na matagal siyang mawawala sa tabi ko. Matagal na ang 2 buwan para sa akin na hindi namin siya makakasama ng mga anak namin. Pero nilabanan ko ang lungkot na yon, Papadudot. At inisip ko na lamang na ang mahalaga sa lahat
ay yung babalikan kami ni Daryl sa Bulacan. Naging consistent naman ang tawagan namin noon ni Daryl, lalo na sa gabi. Hanggang sa hindi ko na nga namalaya na halos kalahating taon na pala kami sa ganong klase ng setup. Dahil nakasanayan ko na ang LDR na setup namin at ang pag-uwi niya sa bahay pagkatapos ng 2 buwan na pagtatrabaho sa Davao. Sinusulit talaga namin ang 1 linggo na bakasyon niya. At palagi kong ipinaparamdam sa kanya noon na mahal namin siya ng mga anak namin. Para hindi na niya makalimutan na may pamilya siyang dapat uwian dito sa Bulacan. Babe, sorry kung ngayon ko lang nasagot ang tawag mo. Kakauwi ko lang kasi ng bahay. Dumiretso ako ng palengke kanina pagkatid ko sa eskwelahan sa 2 anak natin. Gusto mo ba na mag-video call tayo? Sandali lang at kukunin ko ang tablet ko. Ang wika ko nang masagot ko ang tawag ni Daryl. Hindi na babe. Siguro mamayang gabi na lang kapag kasama mo na ang mga bata. Medyo makalat din kasi dito sa opisina ngayon eh. Baka pagalitan mo lang ako kapag nakita mo sa video call natin ang mga kalat ko dito. Natatawang wika niya. Sanay naman ako na makitang makalat ang mga gamit mo. Pero sige, mamayang gabi na lang tayo mag-video call. Kumain ka na ba ng lunch? Tanong ko. Hindi pa babe. Namimiss ko na nga mga luto mo kaya medyo wala akong ganang kumain dito. Nitong mga nakaraang mga araw. Tungkol nga pala sa pag-uwi ko, madedelay ako dahil may mga client kami na kailangang tutukan ngayon. Marami kasi silang in-order na appliances sa amin. At ang gusto nila ay kasama ako sa mga araw na i-deliver na namin sa kanila mga orders nila. Ang wika niya. Mga ilang araw ka na namang madedelay ng uwi mo? Tanong ko. 2 buwan lang babe. Tugon niya. 2 buwan? Ganon katagal? Gulat na tanong ko. Oo babe, malalaking mga client kasi ang mga kausap namin kaya hindi ko pwedeng ipahawak sa iba ang deal na ito. Saka mabilis lang naman to babe, basta wag mo lang bilangin ang mga araw o buwan na lilipas. Payo naman niya sa akin. Ano pa nga bang magagawa ko? Wala namang mangyayari kahit malungkot o magreklamo ako dito. Malungkot na sabi ko na lamang. Papadudot mabilis lang naman palang makasanayan ng LDR sa buhay ng isang magkarelasyon. Lalo na kapag consistent ang inyong tawagan ng partner mo. Kaya lang kasi nang mahigit 1 taon na kami sa ganong klase ng setup ni Daryl ay nagsimulang may magbago sa partner ko. Dumalang ang pagtawag niya sa akin at naging madalas ang pagka-delay ng uwi niya sa Bulacan. Marami siyang binibigay na dahilan at madalas ay puro tungkol sa trabaho. May nararamdaman na akong kakaiba noon na hindi ko lang in-entertain papadudot dahil ayoko na mag-away kami ng partner ko nang dahil lang sa pagkakaparanoid ko. At ayoko rin na magkatotoo kung ano man ang nasa isipan ko ng panahon na yon. Kaya lang papadudot may isang kaibigan ako na tumawag sa akin noon at tinatanong kung nasa Cavite raw ba kami ni Daryl at ng mga anak namin. Nagtaka ako noon at sinabi ko na wala dahil nasa Bulacan ako at nasa Davao naman si Daryl. Sinabi ng kaibigan ko na hindi raw siya pwedeng magkamali dahil sigurado raw siya na si Daryl ang nakita niya sa isang condominium sa Cavite. Natapos ang pag-uusap namin na yon na pinipilit pa rin ang kaibigan ko na si Daryl raw talaga ang nakita niya papadudot. Kaya napilitan na akong tawagan ang partner ko at itanong sa kanya kung nasa Davao ba talaga siya. Nasa Davao ka ba talaga ngayon o nasa Cavite? Seryosong tanong ko kay Daryl. Cavite? Paano naman ako mapupunta dun nagkatrabaho nga ako dito sa Davao. Saka sino naman ang pupuntahan ko sa lugar na yon, Abigail? Nandito ako sa Davao. Nandito sa Davao ang bagong branch ng store namin at wala sa Cavite. Kaya walang dahilan para mapadpad ako doon. Biglang nauutal na wika niya. Pero may nakakita sa'yo nung nakaraang araw na pumasok ka sa isang condominium building sa Cavite. Ang wika ko. Saan mo ba napulot yung mga sinasabi mo sa akin at kailangan na abalahin mo pa ako? Ang oras ko, naiinis na tanong niya.
Kay Mildred, yung dati nating kaklase nung nasa high school pa tayo. Sinabi niya na sa akin na hindi raw siya pwede magkamali na ikaw ang nakita niya. Sagot ko. Kung totoo man yung sinasabi ng Mildred na yan, bakit hindi niya ako kinausap o binati man lang? Tanong ulit niya. Hindi ko alam at hindi ko na rin natanong pa sa kanya. Basta sigurado raw siya na ikaw yung nakita at nakasalubong niya ng araw na yon. Kaya nga akala niya ay magkasama tayo ng mga anak natin sa kondominium na yon, Daryl. Sagot ko. Pwede bang wag kang masyadong maniwala o magpadala sa mga sinasabi ng kung sino mang tao dyan? Alam mo naman na marami mga chismoso at chismosa dyan. Maniwala ka kapag may naipakita silang pruweba na wala talaga ako dito sa Davao. Naiinis na wika pa ni Daryl. Gusto ko lang naman na makasigurado na hindi mo ako niloloko. At hindi ka nang bababae dyan. Pigil ang mga luhang wika ko. Wala nga akong ibang babae dito at mas lalong wala na akong oras para magloko pa. Alam mo kung gaano kahirap ang trabaho ko dito. Tapos hahanap pa ako ng bato na ipupukpok ko sa ulo ko. Hindi na ako magdadagdag pa ng stress sa buhay ko, Abigail. Kaya please naman huwag mong guluhin ang pagtatrabaho ko sa Davao. Akala ko pa naman kung anong emergency ang nangyari dyan sa Bulacan at bigla kang napatawag ng ilang beses. Sa susunod, huwag kang basta maniniwala sa mga taong mahilig mag-imbento ng kwento tungkol sa akin. Dahil nagtatrabaho ako ng maayos dito para sa inyo ng mga anak natin. Giit pa niya. Papadudot ilang ulit pang tinanggi ni Daryl na nasa Cavite siya kahit inaaway ko na siya sa tawag. Pero ako na rin ang huminto sa pang-aaway sa kanya nang mag-video call kami at makita ko na nasa loob talaga siya ng opisina niya sa Davao. Pinakausap niya pa nga sa akin ang ilang katrabaho niya at doon na ako tuluyang nakumbinse na wala talaga siya sa Cavite. Pero hindi pa rin naging consistent ang mga tawag o text sa akin ni Daryl, Papadudot. Madalang ang pagtawag niya tapos ay palagi pa siyang nagmamadali na tapusin yon. Hindi ko na tuloy maiwasan na maghanap sa internet na mga sign na nagloloko ang mga partner nila. At doon nga, Papadudot, ay pumasok ang lahat ng mga sign na may ibang babae na talaga si Daryl. Ayoko sanang maniwala pero iba na rin talaga ang kutob ko. Ang sabi nga ng iba, minsan lang pumalpak ang women's intuition. Pero nananalangin talaga ako noon, Papadudot, na sana'y paranoid lamang ako at sana'y hindi totoo lahat ng hinala at kutob na nararamdaman ko. Papadudot, dahil hindi kaagad muling nakauwi si Daryl sa bahay namin ay gumawa na ako ng iba pang paraan para patunayan na hindi totoo ang kutob ko. Ayoko talaga yung magkatotoo at mas lalong ayoko na masira ang pamilya namin. Inisip ko pa nga noon, Papadudot, na kung sakali mang may ibang babae talaga si Daryl ay handa akong patawarin siya. Handa akong ayusin ang lahat sa amin at magsimula kami ulit basta. At ang mga anak namin ang pipiliin niya. Dahil may isang buwan pang hindi makakauwi si Daryl ay tinawagan ko na ang kaibigan kong si Mildred na nagsabi sa akin na nasa Cavite si Daryl. 2 linggo na noon ang nakakalipas at sakto naman na sinabi ng kaibigan ko na muli niyang nakita sa Cavite si Daryl. Sa pagkakataon na yon, Papadudot, ay may katibayan na siyang pinakita sa akin. Nagtatrabaho kasi si Mildred sa convenience store na malapit sa kondominium kung nasaan si Daryl. Kaya nagawa niyang kuhanan ito ng picture papasok sa loob ng building. Ang masakit pa doon, Papadudot, ay may kasamang ibang babae si Daryl sa picture na yon. Kaya naluha na lang talaga ako habang kausap ang kaibigan ko sa cellphone. Mabuti na lamang at may kilala siya sa loob ng condominium building. Kaya nakuha niya kung saan doon eksaktong nakatira si Daryl at ang babae niya. Hindi ko alam kung paano nagagawa ni Daryl noon ang bumiyahe kaagad pa Davao at pa Cavite na para bang may sarili siyang eroplano, Papadudot. Pero bago pa siya makaalis ng Cavite ay tinawagan ko na ang kapatid ko at pinapunta sa bahay namin para magbantay sandali sa mga anak ko. At doon na ako bumiyahe pa Cavite para sugurin si Daryl at ang kabit niya. Naiyak na kaagad ako habang nasa biyahe ako, Papadudot. Gusto ko nang humagulhol noon pero pilit kong pinapatatag ang sarili ko dahil naniniwala ako na sa huli ay ako at ang mga anak pa rin namin ni Daryl ang pipiliin niyang makasama.
Nang makarating ako sa address na ibinigay sa akin ng kaibigan ko ay kaagad akong kumatok ng malakas sa pinto at inaasahan ko ng babae ang magbubukas ng pinto. "Sino ka ba nanggugulo dito sa unit namin ha?" Sigaw sa akin ng babae. "Ikaw ba? Ikaw ba ang babae ng asawa ko?" Kaagad natanong ko sa kanya. "Excuse me, asawa mo? Sino bang tinutukoy mo? Wala akong tinatago dito na asawa ng ibang tao kaya umalis ka na bago pa kita ipapulis." Pagtataboy niya sa akin. "Alam ko na nandyan ang asawa ko. Ilabas mo siya kung hindi kayong dalawa ang ipapapulis ko." "Daryl? Daryl, lumabas ka dyan," sigaw ko pa. "Lorna, sino ba yung tumatawag ng pangalan ko? Ang lakas-lakas naman." Abigail? Anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ni Daryl na galing sa may likuran ng babaeng tinatawag niyang Lorna. "Hoy, ikaw babae. Akala ko ba hindi mo tinatago ang asawa ko?" Sigaw ko kay Lorna. "Hindi ko naman alam na si Daryl palang hinahanap mo eh. At isa pa, wala kang karapatan na tawagin siyang asawa dahil ako ang asawa niya." Sagot naman kaagad ni Lorna. "Daryl, ano ba to? Akala ko ba wala kang ibang babae? Akala ko ba nasa Davao ka ngayon? Pero bakit nandito ka at kasama ng impaktitang babaeng yan?" Naiiyak na galit na wika ko. "Huwag mo akong matawag-tawag na impaktita dahil mas pangit ka sa akin, bruha ka. And for your information, kaya na naman nandito si Daryl kasama ko dahil nagbabakasyon siya sa trabaho niya. At kapag nagbabakasyon siya, dito siya umuwi sa pamilya niya." Sigaw pa ni Lorna. "Tumahimik ka dyan ha. Baka gusto mong pumutok yung malaki mong bunganga na kung ano-anong kasinungalingan na sinasabi mo. Ako ang asawa ni Daryl at may 3 na kaming mga anak. Kaya kami ang pamilya niya." Ang baling ko naman sa kanya. "Asawa ka pala. Sandali lang ha at babalikan kita." Ang wika ni Lorna bago pumasok sa loob ng bahay. "Abigail, please. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Hayaan mo muna ako magpaliwanag." Pagpapakalma ni Daryl sa akin. "Ano pang ipapaliwanag mo? Kung paano ka nagsinungaling? Kung paano ka nakalipad papunta sa Davao? At pabalik ng Cavite na parang may sarili kang eroplano? Saka sino yung Lorna na yan ha? Bakit nandito ka kasama siya?" Sunod-sunod na tanong ko na nasagot ng hawak na papel ni Lorna na binalandra niya sa harapan ko. Ang marriage certificate nilang dalawa ni Daryl. "Mga manluloko kayo? Mga hayop kayo?" Naiiyak na sigaw ko bago umalis sa harapan nilang dalawa. Papadudot nang makita ko ang pangalan ni Daryl at ng babaeng pinakasalan niya sa photocopy ng marriage certificate na hawak ko, ay parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang sakit ng nararamdaman ko dito. Nanginginig ang mga kamay ko at nangatog ang mga tuhod ko. Mabuti na nga lang at nagawa ko pang maglakad palayo sa kanila at palabas ng building na yon. Kahit pakaramdam ko na mga oras na yon ay mahihimatay na ako. Dahil sa panlalamig at panginginig ng buong katawan ko. Hindi po ako makapaniwala na halos 1 taon na pala akong niloloko ng partner ko, Papa Dudut. Mabuti sana kung yung panloloko lang na nagkaroon siya ng ibang babae pero pinakasalan niya pa po. At yun po talaga ang pinakamasakit sa lahat ng mga nalaman ko. Nasa aming dalawa pala ni Lorna. Ako pa na mahigit 10 taon na ang karelasyon ni Daryl ang kabit niya. Ako pa pala ang may tuturing na hindi niya asawa, Papa Dudut. "Babe, huminto ka naman sa paglalakad mo. Mag-usap muna tayo please." Pagpigil sa akin ni Daryl. Pero sa muling pagharap ko sa kanya ay malakas sa sampalang sinalubong ko sa pisngi niya. "Ang kapal din naman ng mukha mo na sumunod ka pa sa akin dito. Ilang sampal pa ba ang gusto mong matanggap mula sa akin, Daryl?" Sigaw ko sa kanya. "Kahit 10 o higit pa. Basta kausapin mo lang ako, Abigail. I'm sorry. Naipit lang naman ako eh. Pero maniwala ka sa akin, 1 beses lang akong nagkamali. Naipit lang talaga ako sa sitwasyon, Abigail. Hindi ko talaga gustong pakasalan si Lorna." Ang wika niya. "Paano naipit? Palagi ka namang may pagpipilian eh. Matanda ka na at alam mo na kung ano ang tama at mali. Pero bakit ngayon ka pa gumawa ng pagkakamali kung kailan 3 na ang mga anak natin?" Naiiyak sa galit na wika ko. "Hindi ko talaga sinasadya yun. 1 beses lang na may nangyari sa amin nung nagbakasyon si Lorna sa Davao.
Tapos sobrang nag-guilty ako sa nangyari sa amin dahil ayoko ngang lokohin ka kaya iniwasan ko na kagad siya. Kaya lang nabuntis ko siya at tinakot ako ng mga magulang ni Lorna na papatayin nila ako kapag hindi ko pinakasalan si Lorna. Paliwanag niya sa akin. Wow, ang galing! Ang galing mo rin talagang gumawa ng kwento. Sigaw ko sa kanya. Alam ko na maraming beses na ako nagsinungaling sa iyo, Abigail. Pero maniwala ka naman sana kahit ngayon lang. Dahil sa pagkakataon na ito ay nagsasabi na ako ng totoo. Nung may magsumbong sa iyo na nakita niya ako dito sa Cavite, siguro yun ang araw na bigla akong umuwi dito dahil nagkasakit ang anak namin ni Lorna. Pero tungkol lang sa bata ang pinupunta ko kay Lorna. Dahil ikaw talaga ang mahal ko. Ikaw lang at wala nang iba pa. Naiiyak na ring wika niya. Alam mo ba kung ano sinasabi ko sa sarili ko kanina bago ko nalaman ang totoo? Habang nagbabiyahe ako mula Bulacan papunta sa Cavite? Napatatawarin kita basta ako at ang mga anak natin ang pipiliin mo. Pero ang hirap pala, Daryl. Ang hirap kasi hindi ka lang nagkaroon ng ibang babae. Inanakan at pinakasalan mo pa ang babaeng yon. Ano mangyayari sa akin ngayon? Ano mangyayari sa amin ng mga anak mo, Daryl? Ayoko maging kabit mo. Naiiyak na wika ko. Abigail, please naman. Huwag mong gawin sa akin to, mahal na mahal kita. Pakiusap niya. Sobrang mahal din kita, Daryl. Kaya nga pinagkatiwalaan kita ng sobra. Kaya na nagkamali ako. Nagkamali akong umasa na kaya mong tuparin ang lahat ng mga pangako mo sa amin ng mga anak mo. At ayoko nang gumawa ng isa pang pagkakamali ngayon. Ayoko nang magulong sitwasyon. Kaya tapusin na natin ang lahat sa ngayon. Dahil hindi ako papayag na maging pangalawa lang kami ng mga anak ko sa buhay mo. Matigas na tugon ko sa kanya. Papadudot niyakap ako ng mahigpit noon ni Daryl. Muli siyang umiyak na nagmamakaawa sa akin na patawarin ko siya. Pero ako na po ang umalis mula sa pagkakayakap niya, Papadudot. Nagsorry ako kahit wala akong kasalanan sa kanya. Nagsorry ako kasi hindi ko siya kayang patawarin o bigyan ng isang pagkakataon. Dahil paano ko gagawin yon? Kung ang pag-uumpisa naming muli ay magiging malina sa mata ng ibang tao at sa batas natin. Kaya kahit ayoko pa talagang umalis sa harapan niya ay muli ko nang pinilit na maglakad palayo mula kay Daryl, Papadudot. Bumiyahe ako pauwi ng Bulacan habang tahimik na umiiyak at sinasarili ang lahat ng sakit. Wala naman kasi akong ibang makakampihan na mga oras na yon. Alam ko na walang sino man ang pwedeng makaintindi sa nararamdaman ko noon. Akala ko nung una ay kaya ko talagang magpatawad, Papadudot. Na madali lang magpatawad basta sa taong mahal mo. Marami rin kasi akong nakikilala at ibang kaibigan na ilang beses pinatawad ang partner o asawa nila sa mga naging pagkakamali nito. May mga kaibigan ako na nagawang magbigay ng hanggang ika-6 na pagkakataon para lamang maayos ang pamilya nila. Pero sa sitwasyon kasi namin ni Daryl, parang wala nang maayos pa, Papadudot. Lalo na at may batas tayo na dapat sundin pagdating sa usaping kasal. Kahit pag-aano ko kagusto na muli kaming magsimula ni Daryl ay parang hindi ko kaya dahil ayokong lumabas na kabit ako ng partner ko. Ganoon naman kasi ang kalalabasan ng sitwasyon namin, hindi ba? Sa oras na pumayag ako na muling ayusin ang relasyon namin ni Daryl ay parang pumayag na rin ako na maging kabit niya. Pwera na lamang kung papayag si Lorna na legal silang magkahiwalay para mapawalang bisa ang kasal nila. Pero alam ko na mahabang proseso yon at maraming gastusin. Kaya kesa pagtuunan ko ng pansin ang walang kwentang bagay na yon, mas pagtutuunan ko na lamang ng pansin ang pag-aalaga at pagpapalaki sa mga anak ko. Ngayon, Papadudot, ilang taon na rin akong single at working mom. Dito po muna ako nakatira sa bahay ng mga magulang ko kasama ang mga anak ko. Hindi na rin po ako nakipagbalikan pa kay Daryl at nagpapadala na lamang siya ng sustento para sa mga anak namin. Minsan din ay dumadalaw siya sa bahay pero hindi ko na siya masyadong kinakausap pa. Ayoko kasing maging marupok at muling makipag-ayos sa kanya, kaya nag-focus na lamang ako sa trabaho at sa mga anak ko. Mahirap pala talaga yung isang beses lang akong nagkaroon ng karelasyon at sa kanya na halos umikot
ang kalahati ng buhay ko, Papa Dudut. Dahil parang masyado na akong takot na magtiwala sa ibang tao. Pero sabi nga ng iba ay may darating pa rin daw na isang tao na muling babasag ng takot na nararamdaman ko na magtiwala at umibig ulit. Kung hindi man dumating ang tao na yon, ayos lang din dahil masaya na ako kasama ng mga anak at pamilya ko. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbabasa ng liham ko. Ang babaeng niloko, Abigail. Kapag sobrang mahal natin ang isang tao, minsan ay nakakalimutan na natin kung ano ang tama sa mali. Kaya nga palagi nagtatalo ang puso at isipan natin dahil palagi rin silang magkaiba ng pananaw sa kung ano nga ba talaga ang tama na dapat nating gawin. Maraming salamat, Abigail, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa araw na ito at kahanga-hanga ang mga ginawa mo para sa iyong sarili at sa iyong mga anak. Yung kahit gaano mo kamahal ang ex-partner mo at kahit gaano mo kagusto na maayos ang pamilya ninyo ay hindi ka pa rin pumayag na magbalikan kayong dalawa. Tama naman kasi ang mga sinabi mo na una sa lahat ay magiging mali talaga sa mata ng batas kapag nagkabalikan kayo ng ex-partner mo. Sa inyong tatlo ni na Lorna at Daryl, ikaw talaga ang lalabas na pangalawa sa buhay ng lalaking mahal mo. Kaya mas okay nang iniwasan mo ang mas magulong buhay kasama si Daryl. Natutuwa ako kasi kahit papaano ay mas inisip mo na lamang ang mga anak mo ngayon kesa sa ibang tao. Sa halip na naghahanap ka ng bagong mamahalin o magmamahal sa iyo, ay nakontento ka na lamang nakasama ang mga anak mo. Tama yan dahil hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na makahanap ng bagong lalaki na makakasama sa buhay mo. I-enjoy mo na lamang muna ang mga oras mo kasama ang pamilya mo. Pero kagaya nga ng sabi ng iba ay naniniwala rin ako na darating ang araw na may isang tao na muling magpaparamdam sa iyo ng halaga at hindi ka dapat sinasaktan o niloloko. Salamat muli, Abigail, at sana'y dumating ang araw na makita mo na rin ang the one na makakasama mo habang buhay. Lahat tayo ay merong sekreto na tinatago. At bawat isa sa atin ay may dahilan kung bakit natin ito itinatago sa ibang tao. Maaari na nahihiya tayong malaman ito ng iba. O may ibang maapektuhan kapag ito ay nabunyag sa lahat. Isa ring paraan para maprotektahan ang ating sarili, kaya meron tayong bagay na tinatago. Ngunit paano kung ang sekreto mo ay isang bagay na ayaw mong malaman ng iba dahil isa itong malaking hadlang upang ikaw ay makahanap ng pag-ibig? Makakahanap ka pa kaya ng taong tatanggap sa sekretong ito? Dear Papa Dudut, hello sa iyo, Papa Dudut. Fan na fan niyo po talaga ako dati pa. Mula radio hanggang YouTube channel mo ay sinusundan kita. Kaya naman naisipan ko magpadala ng kwento sa inyo para matupad ang ultimate fangirl dream ko. Ako nga pala si Pamela, sa edad kong 30 ay meron na akong 3 anak. 2 babae at ang bunso ko ay lalaki. Sa edad kong 30 ay meron na akong 3 anak, 2 babae at ang bunso ko po ay lalaki. Sa ngayon ay online selling ang pinagkakakitaan ko. Ang ibinebenta ko ay mga ukay-ukay items. Bumibili ako ng bultuhan at pinipili ko ang mga magaganda at pwedeng ibenta. Nilalabhan at pinaplansya ko ang mga yon para maayos kapag ibebenta ko. Dati ay meron akong Only Wings restaurant na nagawa kong ipatayo bago ang pandemic, pero nang dahil po sa pandemic ay napilitan akong isarado yon. Hindi madali ang buhay ko at hanggang ngayon ay struggle pa rin pero surviving. Mahirap kasi talaga ang walang katuwang sa buhay, Papa Dudut. Oo, single mother ako. Ako ang mag-isang nagtataguyod sa pagpapalaki at pagbuhay sa 3 kong anak. Hindi lamang sa aspetong pinansyal kundi sa ibang bagay pa. Iba kasi talaga kapag meron kang kasamang magpalaki ng mga anak mo. 3 ang anak ko pero lahat sila ay panganay. Iba-iba ang tatay nila. Sobrang masalimuot kasi ang buhay pag-ibig ko, Papa Dudut. Palagi akong nasasaktan at iniiwan. Sa una lang ang sarap, tapos sa huli ay hirap.
Lumaki ako sa mahirap na pamilya, Papa Dudut. Ginapang na ako noon ng mga magulang ko sa college nang magpagapang ako sa aking boyfriend na si Oliver. Same age kami, tambay sa lugar namin si Oliver at 1 taon na kaming magkasintahan nang mabuntis niya ako. 17 pa lamang ako na mangyari yon at nag-aaral pa ako kaya takot na takot akong ipaalam sa mga magulang ko ang aking pagbubuntis. Pumasok sa utak ko na ipalaglag ang baby pero nang sabihin ko kay Oliver ang bala ko ay pinigilan niya ako. Ang sabi niya ay kasalanan daw sa Diyos ang gagawin ko. Huwag daw akong mag-alala kasi papanagutan niya ang bata. Paano natin mapapalaki ang anak natin? Nag-aaral ako at wala akong trabaho. Saan tayo kukuha ng pambili ng gatas at diaper? Ang nababahala kong tanong kay Oliver noon. Wala ka bang tiwala sa akin? Huwag kang mag-alala kasi hindi ko kayo pababayaan. Gagawa ako ng paraan para buhayin kayo ng anak natin. Pamela, ang wika niya. Natuwa ako sa mga sinabi ni Oliver lalo na nang mula sa pagiging tambay ay nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Nakakita naman siya at naging delivery boy siya sa isang water refilling station. Ang sabi ko sa sarili ko ay hindi na dapat ako matakot kasi kumikilos na ang boyfriend ko para sa future namin. Hindi na siya tambay kasi nagtatrabaho na siya. Bago ko pa masabi sa mga magulang ko na buntis ako ay nauna nang napansin ng nanay ko ang aking kalagayan. Siya kasi ang palaging nakakakita sa akin kapag nagsusuka ako sa umaga. Nakita niya rin akong nagbibihes at napansin niya na umbok na ang tiyan ko. Hanggang sa kinausap niya ako at tinanong kung buntis ba ako. Umamin ako at nasampal niya ako ng matindi. Siya ang nagsabi sa tatay ko at doon na nila kinausap si Oliver. Sinabi ni Oliver na pananagutan niya ako. Sinikap ni Oliver ang lahat para makapag-provide ng pangangailangan habang buntis ako. Mula check-up hanggang vitamins ay siya. Huminto na rin ako sa pag-aaral ng time na yon kasi malaki na ang tiyan ko. Pagkapanganak ko ay lumipat na ako sa bahay nila Oliver. Kagaya ko ay mahirap lamang sila kaya nagsisiksikan kami sa maliit nilang bahay. Literal na bungangera ang nanay ni Oliver. Mahilig magparinig sa akin, kesyo ako raw ang sumira sa pangarap niya para sa kanyang anak. Gusto kong sabihin na wala naman talagang pangarap si Oliver kasi tambay ito. Kung hindi pa nga ako nabuntis, ay hindi matututong magtrabaho ang anak niya. Pero ningas kugon pala si Oliver, sa una lamang nagtatrabaho. Nang malaman niya na hindi biro ang perang kailangan niyang i-provide para sa amin ng anak ko ay bigla siyang tinamad. Huminto siya sa pagtatrabaho at palaging kasama ang kanyang mga barkada. Hinahayaan lang siya ng nanay niya kahit nakikita nito na nahihirapan kami ng aking anak. Tita, baka po pwedeng sabihan ninyo si Oliver na maghanap ng trabaho. Kasi hindi ko na alam kung saan kukuha ng pera na pambili ng diaper ng anak namin. Ang sabi ko sa nanay ni Oliver. Naglakas loob na akong kausapin siya. Aba, bakit ang anak ko lang ang dapat na maghanap ng trabaho? Yan, ganyan kapag inuna ang harot. Kasalanan mo yan. Pamela, bulyaw ng nanay ni Oliver. Kinausap ko si Oliver tungkol sa sinabi ng nanay niya sa akin. Ina-expect ko na ipagtatanggol niya ako pero tinawanan niya lamang ako. Sinabi pa niya na masyado akong sensitive nang umiyak ako. Hindi ko na natiis si Oliver, Papa Dudut. Nakipaghiwalay ako sa kanya at umalis ako sa bahay nila. Hindi niya ako pinigilan kaya nasabi ko na yun din ang gusto niyang mangyari. Bumalik ako sa aming bahay at dahil 18 na ako ay naghanap na ako ng trabaho. Kahit ang gusto ko sana ay bumalik sa pag-aaral pero hindi na kaya. Bukod sa wala kaming pera para doon ay kailangan kong kumita ng pera para sa aking anak. Lahat ng trabaho ay pinasukan ko basta marangal. Ang tanging nasa utak ko lamang ay ang magkaroon ng pera para sa pangangailangan ng aking anak. 21 years old na ako nang makilala ko si Ariel. Kasama ko siya sa trabaho sa isang fast food restaurant. Parehas kaming crew, masipag si Ariel at masayahin.
Gwapo at marami ang nagkaka-crush sa kanya na katrabaho namin. Nanligaw siya sa akin kahit alam niya na meron akong isang anak. Nang time na yon ay hindi ko na inisip na magkaroon pa ako ng boyfriend kasi meron na akong anak. Kaya nang nagpakita ng interes si Ariel sa akin ay natuwa talaga ako ng sobra, Papa Dudut. Naging kami at makalipas nga ang 6 na buwan ng aming relasyon ay nakipag-break siya sa akin. Doon niya inamin na meron siyang asawa na nasa probinsya. Nakaramdam na raw ang misis niya ng tungkol sa amin kaya bago pa gumulo ang sitwasyon ay nakipaghiwalay na siya sa akin. Nagalit po ako noon kay Ariel pero iniisip ko na may kasalanan din ako kasi hindi ko muna kinilala ang tao bago ko pinatulan. Masyado akong naging uhaw sa pagmamahal ng isang lalaki. Nag-resign na rin si Ariel at umuwi ng probinsya. 1 buwan matapos ang paghihiwalay namin ni Ariel ay nalaman kong buntis ako. Siyempre si Ariel lamang ang tanging nakakasiping ko kaya alam ko na siya ang ama ng aking dinadala. Binala kong ipaalam kay Ariel na nabuntis niya ako pero hindi ko itinuloy, Papa Dudut. Naisip ko na pamilyado na siyang tao at baka makasira pa ako sa kanila ng kanyang asawa. Mas nagalit ang mga magulang ko sa akin sa muli kong pagkakabuntis. Hindi na kasi ako natuto sa una. Sobrang tanga ko raw para magpabuntis sa isang lalaki na may asawa na. Gusto ni nanay na sabihin ko kay Ariel na buntis ako. Pero giniit ko na wala akong balak na gawin yon. Kaya nagtrabaho ako kahit malapit na akong manganak para meron akong panggasto sa paglabas ng pangalawa kong baby. Nang manganak na ako ay nagpahinga lamang ako ng 1 taon at nag-asikaso ako pagpunta sa abroad para doon subukan ang aking suwerte. Hindi kasi sapat ang sinasahod ko sa mga nagiging trabaho ko sa Pilipinas para sa 2 kong anak at sa pagtulong na rin sa aking pamilya. Humingi ako ng tulong sa tiyahing ko na medyo nakakaangat sa buhay na sponsoran ako sa aking pag-alis at hindi naman niya ako binigo. Kapag nakalis na ako ay saka ko siya babayaran ng paunti-unti. Naging factory worker ako sa South Korea, Papa Dudut. Nakakatuwa kasi malaki ang sahod ko. Mabilis kong nabayaran ang utang ko sa aking tiyahin at nakapagpadala pa ako sa aking pamilya. Nagkaroon din ako ng boyfriend, Papa Dudut, na isang Pinoy pero hindi kami nagtagal kasi naging issue ang pagiging single mother ko. Nalaman daw kasi ng parents niya sa Pilipinas na ang girlfriend niya ay may 2 anak at tutol ang mga ito na magkaroon siya ng nobya na may mga anak na. Ganun pa man ay hindi ako nawalan ng pag-asa na makahanap pa rin ako ng isang lalaki na tanggap ang pagiging single mother ko. At doon ko na nga nakilala ang Italyano na si Fausto. Nagbabakasyon siya noon sa South Korea. 24 pa lamang ako noon habang siya ay 33 years old na. Pero hindi napigilan ng pagkakalayo ng aming edad para umibig kami sa isa't isa. Sobrang sweet na boyfriend niya, Papa Dudut. Sa mga naging boyfriend ko ay kay Fausto ko naramdaman kung paano matrato ng tama. Tanggap rin niya na meron akong 2 anak na nasa Pilipinas. Ipinakilala ko pa nga si Fausto sa mga anak ko sa pamamagitan ng video call. Ang sabi ni Fausto ay handa siyang pakasalan ako para akong nananaginip nang sabihin niya yon sa akin. Hindi ako makapaniwala na ibang lahi pa ang mag-o-offer sa akin ng kasal. Pangarap ko kasi talaga yon, Papa Dudut. Dati akala ko ay hanggang pangarap lamang na maikakasal ako kasi iniisip kong wala nang lalaki ang gagawa noon sa akin. Nang matapos ang kontrata ko sa South Korea ay dinala ako ni Fausto sa Switzerland para ipakilala ako sa pamilya niya. Naramdaman ko ang pagtanggap ng family niya sa akin sa kabila ng pagiging single mother ko. Hindi ko alam kung sadyang baliwala sa kanila ang ganon o talagang kung sino ang mahal ni Fausto ay mahal na rin nila. Sinabi ni Fausto na gusto niya na magpakasal muna kami sa Pilipinas at pagkatapos ay sa bansa niya. Plinano na namin ang lahat at tuwang-tuwa ang pamilya ko nang sabihin ko na magpapakasal na kami ni Fausto. Ang sabi ko pa sa sarili ko ay si Fausto na pala ang kapalit ng 2 lalaki na ama ng 2 kong anak. Worth it pala ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko kasi may isang lalaki
na tinanggap ako kung ano ako at kung ano ang meron ako. Palagi namin pinag-uusapan ni Fausto ang detalye ng aming kasal. Ang dami kong ideya na sinabi sa kanya at nakakatuwa kasi gusto niya na ako ang masusunod sa lahat. Isang buwan bago ako umuwi ng Pilipinas ay nalaman kong buntis ako. Agad ko yung sinabi kay Fausto at kagaya ko ay masaya rin siya. Maganda raw yon kasi nagbunga kaagad ang aming pagmamahalan. At nagkaroon siya ng isa pang dahilan para pakasalan ako. Sinabi na rin daw niya sa family niya ang pagbubuntis ko at maging ang mga yon ay natuwa. Pinauna niya akong pauwiin sa Pilipinas dahil may mga asikasuhin daw siya na business nila. Kampante akong umalis ng Switzerland at wala akong naisip na kung anong masama na maaaring mangyari. Ayon kay Fausto ay 2 weeks lamang ay susunod na rin siya para magpakasal na kami. May mga dapat pa raw siyang gawin kaya hindi siya makakasabay sa akin sa pag-uwi. Inabot na ng 1 buwan pero hindi pa rin siya sumunod sa akin sa Pilipinas. Una ko nakaramdam ng takot at kaba. Ang dami niyang dahilan sa akin kagaya ng nagkaproblema sa business nila at kailangan siya. Tapos biglang nagkasakit ang mother niya at hindi niya pwedeng iwanan. Kung ano-ano na ang dinadahilan niya kaya hindi pa siya nakakasunod sa akin. Kapag tinatanong ko siya kung may balak pa ba siya na pakasalan ako, ang sinasabi niya ay oo at huwag daw akong kung ano-ano ang iniisip. Inabot na ng 1 taon hanggang sa tuluyan ng pinutol ni Fausto ang communication naming dalawa. Kahit alam niya na nailawal ko na ang anak ko sa kanya ay hindi na talaga siya nakipag-communicate sa akin. Sinubukan ko pa siyang kontakin pero blinak na niya ako sa lahat ng social media account niya. Kahit ang phone number niya ay hindi ko na natatawagan pa. Para akong mababaliw noon, Papa Dudut. Nakatulala ako ng ilang araw kasi hindi ko lubos maisip na sa isang iglap ay nawala si Fausto sa akin. Bumagsak ang pangarap ko na maikasal mula sa itaas ay ibinagsak ako ni Fausto. Hindi ko alam kung bakit bigla niya akong binitawan, Papa Dudut. Maraming dahilang tumakbo sa utak ko. Pero hindi ko hinayaan na tuluyan akong ilugmok noon kahit masakit at mahirap ay pilit akong tumayo para sa 3 kong anak. Iniisip ko na hindi ako pwedeng habang buhay na nakadapa. Okay lang kung ako lang ang maapektuhan. Pero meron pa akong mga anak na ako ang tanging inaasahan. Sila ang tunay na kawawa kapag hindi ako kumilos, Papa Dudut. Hindi ko sinayang ang perang naipon ko noong nagtatrabaho ako sa ibang bansa. Ginamit ko po yon para magkaroon ako ng negosyo. Inumpisahan ko sa maliit, nag-franchise ako ng isang stall ng siomai at noong medyo kumikita na, ay nagplano akong magbukas ng mas malaking business. Doon na nga po pumasok sa utak ko ang restaurant na nag-o-offer ng Only Wings. Pinag-aralan ko ng mabuti kung paano patakbuhin ang ganong negosyo. At nang sa tingin ko ay kaya ko na ay saka ko tinayo ang Only Wings Restaurant. Naging maganda naman ang takbo ng negosyo kong yon pero kinailangan kong isarado ang stall ng siomai para matutukan ng aking Only Wings. Yun na rin ang naging simula ng pagbibigay ko ng maayos at komportableng buhay sa aking 3 anak. Yun nga lang naghahanap pa rin ako ng pagmamahal ng isang lalaki na tatanggapin ang pagiging single mother ko. Yung lalaki na masasabi kong hindi ako iiwanan kahit na anong problema pa ang aming pagdadaanan at haharapin. Palagi akong nagdarasal at umaasa na makikilala ko na ang lalaking yon, Papa Dudut. Okay na ako pagdating sa financial, Papa Dudut. Naibibigay ko ang kailangan ng aking mga anak at natutulungan ko pa ang aking pamilya. Kumuha ako ng hulugang bahay at lupa. Maliit lamang pero at least ay meron akong matatawag nilang sa akin. Para merong magbantay sa mga anak ko ay sa bahay ko na tumira si nanay. Malalaki na rin kasi ang mga kapatid ko at kasama naman nila sa bahay namin si tatay. Ang kulang lang talaga sa akin ng panahon na yon ay partner. Gusto ko na at handa na ako para makipagrelasyon. Sumubok ako, Papa Dudut, na maghanap gamit ang ilang dating app. Meron akong mga nakilala pero kapag sinasabi ko na single mother ako
at may 3 anak ay hindi na nila ginagawa pang mag-reply. Palaging ganon ang nangyayari. Kaya naisip ko na walang lalaki ang makikipag-commit sa isang babae kagaya ko na may anak na. Hindi lang sa isang lalaking kundi sa 3 pa. Isang ideya ang pumasok sa utak ko at yon ay ang hindi ko muna ipaalam sa mga makikilala kong lalaki na single mother ako. Saka ko na lamang sasabihin sa kanila kapag mahal na ako ng lalaking makikilala ko. Yun ang tanging paraan na tumakbo sa isipan ko para hindi na nila ako layuan kaagad. Nagpatuloy ako sa paggamit ng dating app hanggang sa nakilala ko nga si Patrick na mas matanda sa akin ng 2 taon. Hindi ko sinabi sa kanya na single mother ako, Papa Dudut. Ang pakilala ko ay single ako at business owner habang si Patrick ay isang mechanical engineer. Nag-meet agad kami after ng magkahulihan ng loob sa online. Nakita ko ang kaibahan kapag alam ng kadate ko na single mother ako sa hindi. Mas interesado sila sa akin kapag alam nila na wala pa akong anak. Yun nga lang, malaking pagpapanggap ang kinakailangan kong gawin. Isa na ang pagtatago ng mga stretch marks ko sa aking panganganak. Kaya iwas na iwas ako sa pagsusuot ng mga hanging blouse at baka pagtaas ko ng aking kamay ay makita nila ang tiyan ko. Pamela, hindi pa ako nakakapunta sa bahay mo, hindi ba? Ang sabi mo you're living alone. Baka pwedeng doon tayo tumambay sa next date natin. Ipagluluto kita at ipapakilala ko sa iyo ang cooking skills ko. Ang sabi ni Patrick sa akin nang nag-dinner kami sa isang restaurant. Hindi ako nagpapapunta ng ibang tao sa bahay ko sobrang gulo doon. Sobrang busy ko sa business, hindi na ako nakakapag-ayos. Baka hindi ka na magpakita kapag nakita mo kung gaano kagulo ang bahay. Tumatawa kong wika. Walang problema sa akin ang ganon kasi sanay na ako sa mga kapatid kong babae na burara din sa gamit. Saka may reason ka naman kung bakit magulo ang bahay mo kasi busy ka. O kung gusto mo, i-makeover natin ang house mo. Magandang bonding yon. Suggestion ni Patrick. Nakakahiya, bibigyan pa kita ng gagawin turan ko. Para namang ayaw mo kong papuntahin talaga sa bahay mo. May dahilan ka ba na nahihiya kang sabihin sa akin? Tanong niya. Wala. Ano namang dapat kong ikahiya sa'yo? Sagot ko habang kinakabahan. Ipinilit ko na lamang na hindi ako komportable na may ibang tao na nagpupunta sa bahay ko. Siyempre, hindi ko siya pwedeng papuntahin kasi makikita niya ang 3 kong anak. Malalaman niya ang katotohanan. Buti na lamang at hindi nagpumilit si Patrick. Pero yon ang akala ko lang pala, Papa Dudut. Lingid sa kalaman ko ay sinundan pala niya ako nang pauwi na ako sa bahay para malaman niya kung saan ako nakatira. Ugali na ng 3 kong anak na salubungin nila ako sa tuwing darating ako. Sa gate pa lamang ay nakabang na sila. Isa-isa ko silang niyakap at kinis. Nakita pala ni Patrick at narinig niya na tinawag akong mama ng mga batang sumalubong sa akin. Nagtaka ako kasi 2 days nang walang paramdam si Patrick. Hindi na ako nakatiis kaya ako nang nag-reach out sa kanya. Tinawagan ko siya at doon na niya sinabi na alam na niya na meron akong mga anak dahil sinundan niya ako sa bahay. Inamin ko na ang lahat sa kanya. Sinabi niya na hindi siya open na makipag-date sa isang single mother kaya maganda na nalaman niya kaagad ang katotohanan para hindi na kami magsayang pa ng oras. Ayaw niya raw sa isang babae na merong extra baggages. Hindi ko na ipinilit pa kay Patrick na tanggapin niya ako kasi mas lalo lamang akong masasaktan. Yun nga lang masakit sa akin na hindi kami nagkatuluyan ni Patrick kasi kung kailan nagkakagusto na ako sa kanya ay saka pa yon nangyari. Sa pagkakataong yon ay naisip ko na kung maibabalik ko lang sana ang panahon ay hindi na ako sumiping sa mga tatay ng anak ko. Sana ay wala pa akong anak sa edad kong yon. Hindi sana ako nahihirapan na magkaroon ng partner. Kapag may problema ako ay ang kaibigan ko na si Marge ang agad kong nilalapitan at sinasabihan. Sinabi ko naman kasi sa iyo na walang maibubungang maganda ang pagpapanggap mong single ka sa mga nakakadate mo. Dapat sa simula pa lang ay sinasabi mo na kagad na single mother ka at 3 na ang chikiting mo. Ang sabi ni Marge nang sabihin ko sa kanya ang nangyari sa amin ni Patrick. Para ano? Para layuan nila ako? Malungkot kong sabi. That's the point.
para layuan ka kaagad nila kapag hindi ka nila tanggap. Kesa sa patagalin mo pa. Sa kakaamin, mas masasaktan ka kapag nag-invest ka na ng feelings tapos bigla silang lalayo kapag nalaman nila ang sikreto mo. Pamela, mas okay kung sa umpisa pa lang ay sabihin mo na kagad sa kanila. I swear, may lalaking tatanggapin ka sa kung anong meron ka, paliwanag pa ni Marge. Marami na ako nakilalang lalaki at lahat sila ayaw sa single mother, kaya pasensya ka na kasi ipagpapatuloy ko ang pagtatago ko ng sikreto. Lalo na kapag nalaman nila na may 3 kong anak ay para silang nandidiri sa akin, gate ko pa sa kanya. Preference nila yon kaya somehow ay hindi rin natin sila masisisi. Pamela, saka hindi mo pa nakikilala lahat ng lalaki, kaya wag mo silang lalahatin, ang wika pa ni Marge. Basta, hindi ko pa rin sasabihin sa susunod na makakadate ko na single mother ako. Mananatiling sikreto ang bagay na yon, matigas kong sabi. Nako, ikaw na nga bahala. Sumasakit ang bangs ko sa iyo, Pamela. Basta ako ay sinabi ko na kung ano ang tama ha. Pairap na tura ni Marge sa akin. Hindi ako kayang kumbinsihin ni Marge na maging tapat sa mga makakadate ko. Kasi hindi niya na-experience sa mga naranasan ko. Sobrang hirap makakita ng lalaking hindi isyo ang pagkakaroon ng anak ng babae sa pagkadalaga. Naiintindihan ko naman sila, Papa Dudut, kung pwede ka nga naman na magkaroon ng girlfriend na walang anak ay bakit ka papatol sa isang single mother, hindi ba? Pagkatapos ni Patrick ay hindi pa rin ako sumuko. Sabi ko sa sarili ko ay laban lang, kaya tuloy pa rin ako sa paghahanap sa dating app. Nakilala ko na sunod si Melvin na matanda sa akin ng 5 taon. Meron siyang stable job at kagaya ng ginawa ko kay Patrick ay hindi ko sinabi sa kanya na isa akong single mother. Talagang pinanindigan ko kay Melvin na single ako at wala pa akong anak. Mas malakas ang attraction na naramdaman ko kay Melvin kumpara kay Patrick. Siguro dahil sa mas matured mag-isip si Melvin. Doon ko naisip na baka matatanggap ako ni Melvin dahil hindi siya kagaya ni Patrick na medyo isip bata. Baka malawak na ang pangunawa ni Melvin. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya ay galante siya. Mahilig siyang magbigay ng regalo at dalhin ako sa iba't ibang restaurant na hindi ko pa napupuntahan kung hindi ako magsisikip ng sinturon. Pamela, anong quality ng lalaki ang gusto mo? Minsan ay tanong niya sa akin nang pumunta kami sa Tagaytay para sa isang staycation. Simple lang, basta mabait at responsable. Matipid kong sagot. Ikaw ba? Anong quality ng babae ang gusto mo? Pagbabalik ko ng tanong. Honest, yan lang ang hinahanap ko na ugali ng isang babae. Gusto ko ay honest siya para wala kaming magiging problema. Alam mo kasi mahirap sa isang tao yung hindi tapat at maraming tinatago. Nakakatakot ang ganon. Ikaw ba, Pamela? Honest ka bang tao? Seryosong tura ni Melvin. Oo naman, kinakabahan kong tugon. Wala ka bang tinatago sa akin? Kung meron man ay sabihin mo na sa akin ngayon at baka maunawaan pa kita. Tanong niya. Wala. Lahat naman ay sinabi ko na sa'yo. Hanggang maaari gusto kong open ako sa'yo, Melvin, para mas makilala mo ako ng husto. Pagsisinungalin ko. Mas lalo ako nagkaroon ng takot na ipaalam kay Melvin na isa akong single mother. Mas kailangan kong itago sa kanya ang katotohanan dahil kapag natuklasan niya yon, ay lalabas na sinungalin ako. Galit pala sa ganong tao si Melvin hanggang sa opisyal na siyang nanligaw sa akin, Papa Dudut. Nagugustuhan ko na rin siya at gusto ko nang maging kami pero pinipigilan ko ang sarili ko ng kasinungalingan na nagawa ko sa kanya. Humingi ako ng advice kay Marge at ang sabi niya ay wala akong choice kundi ang umamin na kay Melvin. Kung ano raw ang kalalabasan ng aking pag-amin ay kailangan kong tanggapin. At kung piliin ni Melvin na ayaw na niya akong ligawan ay matuto na raw ako. Sa susunod ay magsabi na raw ako kaagad ng katotohanan. Mahirap para sa akin na gawin ang advice ni Marge, Papa Dudut, kung pwede nga lang na huwag na akong magpakita kay Melvin ay ginawa ko na yon. Pero ayokong mang-ghost dahil alam kong hindi tama na mang-iwan ng tao sa ere. Kahit mahirap ay naglakas loob akong sabihin kay Melvin ang sekreto na tinatago ko sa kanya. Inaya ko muna siya sa favorite restaurant niya at ang sabi ko ay treat ko. Nagbiro pa siya sa akin na baka
Kaya ako siya doon dinala ay dahil sasagutin ko na siya. Tumawa na lamang ako bilang tugon, Papa Dudut. Tinapos ko muna ang aming pagkain bago ko inamin sa kanya na single mother ako at may 3 anak. Nakita ko ang pagseryoso ng mukha ni Melvin. Tinignan niya ako sa aking mata. Sa sobrang hiya ko dahil sa pagiging sinungalin ko ay napayuko ako. Ngayon, alam ko na kung bakit hindi mo ko pinapapunta sa bahay mo. Kasama bang nakatira doon ang mga anak mo? Mahinahong tanong ni Melvin. Oo, saka ang nanay ko. Siya ang nag-aalaga sa mga anak ko. Hindi ka ba galit sa akin kasi nagsinungaling ako sa iyo? Nakayuko pa rin ako. Alam mo ang sagot ko sa tanong mo, Pamela. Sinabi ko na sa iyo na ayoko ng taong sinungaling at ganun ka. Mas pinili mo magsinungaling kaysa sabihin sa akin ang totoo. To be honest, walang kaso sa akin kahit may 3 o 10 anak ka pa. At isang single mother ka. Sayang Pamela. Gusto na kita pero ayoko talaga sa hindi honest. Mahabang turan pa ni Melvin. Sinubukan ko makiusap sa kanya na bigyan niya ako ng isa pang chance pero ayaw na talaga niya. Nasira na raw ang tiwala niya sa akin nang dahil sa isang kasinungalingan. Allergic daw talaga siya sa mga taong mas pinipili ang kasinungalingan kesa sa katotohanan. Tinapos na nga po ni Melvin ang panliligaw niya sa akin ng gabing yon. Umuwi akong umiiyak at sinalubong ako ng mga anak ko pero hindi ko sila pinansin. Nakita ko ang sakit sa mukha nila nang hindi ko sila niyakap at hinalikan. Dumiretso ko sa kwarto at doon ako umiyak. Kinatok ako ng nanay ko sa pinto at tinatanong kung bakit ako umiiyak pero tinaboy ko siya. Sinabi ko na hayaan muna niya ako. Pero makulit ang nanay ko. Binuksan niya ang pinto gamit ang duplicate key niya. Pinilit niya akong sabihin kung bakit ako umiiyak. Dahil sa feeling ko ay hindi niya ako titigilan. Kaya naman sinabi ko na sa kanya ang nangyari sa amin ni Melvin at ng iba pang lalaki na nakilala ko at inayawan ako kasi isa akong single mother. Nay, hindi na ba ako makakahanap ng lalaki magmamahal sa akin kasi meron akong 3 anak sa iba't ibang lalaki? Umiiyak akong tanong sa nanay ko. Makakahanap ka rin Pamela. Siguro nga lang ay hindi pa ito ang tamang oras para makilala mo ang lalaking nakalaan para sa iyo. Ipagdasal mo sa itaas ang lalaking yon at ibibigay sa iyo yon ng Panginoon kapag oras na. Tugon pa ni nanay. Ang dami ko ng lalaking dumaan sa buhay ko. Baka kapag dumating na ang tamang lalaki pagod na ako, sambit ko. Kaya nga huwag kang mapapagod anak. Saka huwag kang masyadong mag-focus sa paghahanap ng tamang lalaki. Hayaan mo na kusa siyang dumating. Wika pa niya. Yun din talaga ang kinakatakot ko Papa Dudut. Yung sa dami ng lalaking iniwanan at tinanggihan ako dahil sa pagiging single mother ko ay baka dumating ang araw na mapagod na ako. At mawala na ang paniniwala ko sa pag-ibig. Baka kapag nasa harapan ko na ang lalaking inilaan ng Diyos sa akin ay hindi ko na siya tanggapin dahil sa ang iisipin ko ay iiwanan na rin ako kagaya ng mga nauna. Mahirap pero kailangan kong mag-move on at tanggapin na hindi kami ni Melvin ang para sa isa't isa Papa Dudut. Inihinto ko na rin muna ang pag-dating app dahil lahat naman ng nakikilala ko doon ay ayaw sa kagaya ko na merong extra bagahe. Nag-focus muna ako sa aking business pero hindi talaga natin alam ang mangyayari. Kahit na inalis ko muna sa isipan ko ang paghanap ng aking the one ay dumating pa rin ng isang lalaki sa buhay ko. Walang iba kung hindi si JC. Nakilala ko siya dahil nag-iba ako ng supplier ng chicken wings para sa aking negosyo. Siya yung bago kong pinagkunan ng chicken wings. Nagkapalagayan kami ng loob ng hindi sinasadya. Inisip ko na sasabihin sa kanya kaagad ang pagiging single mother ko pero hindi ko nagawa dahil baka kagaya rin siya ng ibang lalaki na nakilala ko. Mabait at may sense kausap si JC kaya naman nahulog ang loob ko sa kanya Papa Dudut. After ng ilang buwan ng pagde-date ay naging magkasintahan na kaming dalawa. Sa panahon na yon ay wala pa rin kaalam-alam si JC na meron akong 3 anak. At kagaya ng ilang mga lalaking nakilala ko noon ay gusto rin niyang bumisita Papa Dudut sa bahay ko. Nung una ay ayaw ko at kung ano-anong palusot Papa Dudut ang sinasabi ko sa kanya.
hanggang sa naubusan ako ng dahilan. Nagdududa na rin kasi siya kung bakit ayaw ko siyang pumunta sa bahay. Bumisita si JC sa bahay at nakita niya ang 3 kong mga anak. Nang tanungin niya kung sino ang mga bata ay sinabi ko na mga pamangkin ko. Nakita ko ang sakit sa mata ng aking nanay nang itanggi ko sa aking boyfriend ang sarili kong laman at dugo. Kahit sa akin ay masakit ang ginawa kong yon at alam kong maling-mali, pero ng oras kasing yon ay mas nanaig sa akin ang kagustuhan kong protektahan ang sekreto ko, Papa Dudut. Nang makalis si JC ay saka ko kinausap ng aking nanay. Kailan mo pa naging pamangkin ang 3 bata na yan, Pamela? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit ang ginawa mo sa mga apo ko? May inis na tanong ni nanay sa akin. Alam niyo naman kung bakit ko yun ginawa. Kailangan kong gawin yon para hindi ako layuan ni JC, tugon ko. Oo, alam ko. Pero ako ang nasasaktan para sa mga anak mo. Para lang sa lalaki ay itatanggi mo sila? May hinanakit niyang tanong. Oo, para sa lalaki, Nay. Kasi hindi ko na alam kung meron pa bang lalaking tatanggapin ang pagiging single mother ko. Kaya kailangan kong magsinungaling, sagot ko. Pamela, ipagdasal mo na sana ay hindi maalala ng mga anak mo ang ginawa mo sa kanila kanina. Dahil baka kapag nagkaroon na sila ng isip ay maisip nila na sana ay hindi na lang ikaw ang naging nanay nila. Baka nga kapag naalala nila ang ginawa mo ay magtanim pa sila ng galit sa'yo. Kung sa'yo ko kaya gawin yon, galit na litanya ni nanay. Tinabla na ako sa mga sinabing yon ng aking nanay, Papa Dudut. Nag-sink in na sa utak ko na sobrang sama at mali ng ginawa ko sa mga anak ko. Para itanggi ko sila sa boyfriend ko ay talagang masakit yon. Kung sa akin siguro yon ginawa ng nanay ko ay baka hindi ko kayanin. Gusto ko sanang kausapin ang 3 kong anak para humingi ng sorry, pero inunahan ako ng hiya. Sinabi rin ni nanay na saka ko na kausapin ang mga anak ko kasi natutulog na lahat. Tutulog na sana ako ng gabing yon nang pumasok ang panganay kong babae at nagtaka ako kasi akala ko ay tulog na siya. Ang sabi niya hindi siya makatulog pero yung 2 niyang kapatid ay tulog na. Naglalambing siyang tumabi sa akin. Sa lahat ng anak ko ay siyang pinakamalambing. Niyakap ko siya at nag-request siya na kung pwede ay sa tabi ko siya matulog. Magkasama kasi sila ni nanay sa isang kwarto. Nagulat ako nang biglang magsalita ang anak ko. Akala ko kasi ay tulog na siya. Mama, pangit ba kami ng mga kapatid ko? Kinakahiya mo ba kami kaya ang sabi mo sa boyfriend mo ay pamangkin mo kami? Tanong niya sa akin. Wala akong naramdaman na galit sa kanya o nanunumbat, kaya mas lalo ako nakonsensya sa aking ginawa. Natigilan ako sa tanong niya, Papa Dudut. Hindi ko akalain na sa murang edad niya ay parang naiintindihan na niya ang ginawa ko. Anak, hindi kayo pangit. Maganda kayo, kagaya ko at gwapo si Bunso. Naluluha kong tugon. Pero kinakahiya mo ba kami, Mama? Tanong niya ulit. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag sa kanya. Wala akong maisip na salita para i-explain sa kanya ang kagagahan na ginawa ko. Naiyak na ako dahil kahit walang emosyon ang pagtatanong ng aking anak ay ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya sa ginawa kong pagtatanggi sa kanila. Agad akong humingi ng tawad sa kanya at napakasama kong nanay para gawin yon sa aking anak, Papa Dudut. Napagtanto ko na rin ng gabing yon na tama si nanay at ang kaibigan ko. Hindi dapat ako nagpapanggap na hindi ako single mother para hindi ako layuan ng mga lalaki. Dapat sa simula pa lamang ay sabihin ko na kaagad sa kanila ang sitwasyon ko. Kaya naman kinabukasan ay nakipagkita ako kay JC at sinabi ko na sa kanya ang katotohanan. Nagulat siya pero ang sabi niya ay walang kaso sa kanya kung single mother ako at may mga anak na. Gaya ni nanay ay naawa siya sa 3 kong anak nang itanggi ko ang mga yon sa kanya. Diretsuhan niyang sinabi sa akin na hindi niya yon nagustuhan. Hindi naman nakipag-break si JC sa akin. Pero simula noon ay napansin kong naging malamig na siya. Nawala na siya ng gana sa akin at hindi na niya dapat pang sabihin ang dahilan kung bakit. Alam ko na dahil sa pagsisinungaling ko sa kanya ang naging rason. Pakiramdam ko ay gusto na niyang makipaghiwalay sa akin pero parang gusto niya ako ang gumawa noon. Para hindi na siya pahirapan pa ay ako na ang kusang nakipaghiwalay kay JC, Papa Dudut. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa nagawa kong pagsisinungaling.
Hindi ako na-disappoint sa pagsisinungaling mo, Pamela. Kahit ako ay nagagawa ko rin yan kung minsan. Tao tayo. Hindi naman tayo perpekto. Ang hindi ko talaga nagustuhan ay ang pagtanggi mo sa mga anak mo. Walang bata na deserve na maranasan ng ganon tapos sariling nanay pa nila ang gumawa. Ang sabi ni JC sa akin. Alam mo JC, kaya ako nakikipaghiwalay sa iyo dahil hindi mo deserve ang babaeng kagaya ko. Umiiyak kong sabi sa kanya. Sa huling pagkakataon ay niyakap ako ni JC at muli akong humingi ng sorry sa kanya. Aniya, hindi ako dapat humingi ng sorry sa kanya kundi sa mga anak ko. Matapos ang breakup namin ni JC ay nangako ako sa aking sarili na kung may darating pang lalaki sa buhay ko ay sasabihin ko na kaagad sa kanila na isa akong single mother na may 3 anak sa iba't ibang lalaki. Kung tatanggapin nila ako ay magpapasalamat ako at kung hindi naman ako tanggapin ay okay lang. At kailangan kong bumawi sa mga anak ko, Papa Dudut. Yan ang pinangako ko sa kanila noon. Alam kong malaking emotional damage ang nagawa ko sa kanila. At ayokong mangyari ang sinabi ng nanay ko na baka paglaki ng mga anak ko ay magtanim sila ng galit sa akin. Ngayon naman ay nakikita ko na hindi galit ang mga anak ko sa akin. Tinupad ko ang promise ko sa kanila na babawi ako sa lahat ng pagkakamali ko sa kanila. Tungkol naman sa paghahanap ko ng aking the one, wala na doon ang focus ko, Papa Dudut. Nasa mga anak ko na at online business ang focus ko ngayon. Naniniwala rin ako na darating ang araw, ang tamang panahon kahit na hindi ko siya hanapin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, Papa Dudut. Sana po ay nakapagbigay ng aral kahit papaano ang kwento ko sa mga listeners mo at sana ay huwag akong tutularan ng mga kagaya kong single parent. Mahalin natin ang ating mga anak dahil sila ang tunay na tatanggap sa atin kahit sino pa tayo. Sincerely yours, Pamela. Kapag puro kasinungalingan na kaagad ang isang relasyon kahit ito ay nagsisimula pa lamang, asahan mo na malaki ang tsansang hindi po ito magtatagal. Dapat sa umpisa ay maging honest na kayo sa isa't isa. Mas magiging healthy ang isang relasyon kung wala kayong tinatago. Sa kagaya ni Pamela na isang single mother o single parent ay huwag ninyong ikahiya o itago na solo ninyong pinapalaki ang inyong mga anak. Dapat pa nga kayong saluduhan dahil ginagawa ninyo ang responsibilidad ng nanay at ng isang tatay. Hindi rin natin masisisi ang mga tao na umatras sa taong nagugustuhan nila kapag nalaman nila na isa kang single parent. Kanya-kanya kasi tayo ng katangian na hinahanap sa isang partner. Maganda rin ang naging desisyon ni Pamela na mag-focus muna sa kanyang mga anak. Ngunit kung dumating na ang lalaki na sa tingin mo ay nais mong makasama habang buhay ay mabuting ipakilala mo kaagad sa kanya ang mga anak mo. Tandaan mo na ang tamang lalaki ay tatanggapin ang lahat-lahat sa iyo at kasama na rin dyan ang iyong mga nakaraan, ang iyong mga sikreto at ang iyong buong pagkatao. Maraming salamat po